Nakita ko na may ginagawang milagro ang ate ko at ang jowa ng mama ko dahil dito ay, Dear Ate Vine, pakitago na lang po ako sa pangalang Cecile. Dalawa po kaming magkapatid na babae. Ako po ang bunso. Bata pa lang ako nang sumakabilang bahay ang papa ko at hindi ko na nakita at wala na rin kaming nabalitaan pa sa kanya. Mag-isa kaming tinaguyod ni mama. Lahat ng trabaho pinapasok niya para lang sa amin ng kapatid ko. Hanggang sa tumagal siya bilang lady guard sa isang private company. Dito nakilala niya si Tito Arman, ang jowa ni mama. Mas matanda lang si mama ng 7 taon sa kanya. Pero hindi naman halata dahil magaling mag-ayos at mag-alaga si mama ng sarili niya. Dati pag walang pasok si mama lagi sa amin si Tito Arman. Unti-unting nilapit ni Tito Arman ang sarili niya sa amin ng ate ko. Mabait naman si Tito at kita namin kung gaano niya iniintindi si mama. Kaya naging okay na rin sa amin ni ate. Isang araw kinausap kaming ni mama. Sabi niya mag-aasawa na raw siya. Sa bahay natitira si Tito Arman. Pumayag na rin kami kasi nasa 1 taon na rin naman sila. Deserve naman siguro ni mama na maging masaya. Dahil sa maraming sakripisyo niya sa amin ni ate. Isa pa magtatapos na nun si ate sa kolehiyo. Ako naman ay high school na. Wala din naman akong masabi kay Tito. Masipag siya sa bahay, nagluluto. Naglilinis ng bahay at sa labahin naman. Ayaw kasi ng mama ko na si Tito pa ang maglalaba ng mga damit naming lahat. Kaya nilalabhan lang niya yung damit nila ni mama. Magkasama si mama at si Tito Arman sa work. Yun lang si mama ay lady guard. Kaya mas matagal ang oras niya kay Tito. Si mama may panggabi. Si Tito pang araw lang ang work. Isang gabi, wala si mama nasa work. Pumunta ako ng kusina kasi parang uhaw na uhaw ako. Napadaan ako sa kwarto ni ate at maingay. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko si Tito Arman. Sabi ko, ano ginagawa niyo? Bakit andito ka Tito sa kwarto ni ate? Nakasarado pa pinto, sagot ni ate. Huwag ka ngang oa. Pinagawa ko lang ang electric fan ko. Kasi ayaw umikot ng ayos. Parang totoo naman dahil may langis na panglagay sa electric fan. Kaya lumabas na si Tito at umalis na rin ako. Hindi ko yun pinansin. Kasi nga kapatid ko, tapos Tito ko. Makalipas ang 1 buwan, panggabi ulit si mama. Nagising ako ng 1 AM mag-CCR ulit ako. Napansin ko na bukas ang ilaw ni ate yung blue light niya. Sabi ko pa, hindi na naman nagtitipid to sa kuryente. Porket may trabaho na, then lumapit ako, pero narinig ko na may umuungol. Sabi ko sa sarili ko, aba, si ate umuungol, baka binabangungot, kaya agad kong binuksan ang pinto. Nagulat ako sa nakita ko, dahil si ate pa mismo ang nasa iba. At ito, sumigaw ako, at agad na huminto sila sa kanila. Agad silang nagtaklob ng kumot, at umalis na ako. Pumasok na ako sa room ko, maya-maya pinuntahan ako ni ate. Nakikiusap na huwag kong sabihin kay mama ang nakita ko. Nag-promise siya na hindi na mauulit. First time lang daw nila iyon. Nadala lang daw sila sa isa't isa dahil sa kwentuhan. Pero sinabi ko na hindi ko alam ate. Mahal ko si mama, mahal din kita. Pero si mama ay magulang natin. Pinagtapos ka niya sa pag-aaral pero ito lang ang isusukli mo. Anong klaseng anak ka? Oo na. Alam ko mali ako. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo. Itatama ko ang pagkakamali ko. Kinabukasan day off ni mama. Marami akong pagkakataon na pwede ko nang sabihin ang totoo. Pero napipigilan ako. Hindi ko alam kung bakit. Mahal ko silang dalawa. At ayokong masira sila ng dahil sa iisang lalaki lang. Ano po ba ang dapat kong gawin? Bilang isang anak. At bilang isang kapatid, salamat po.